Maayong hapon sa tanan, purihin ng Panginoon. Isa pong mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord. Muli kami po ay mga kabahagi, mga kauban sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Kami po ay mga pastor na mangangaral ng salita ng Diyos. At sa hapong ito, mga minamahal, ang layunin po ng amin pong pagparito ay upang amin pong maipagwali ang pulong sa Ginoo. Purihin ang Panginoon. Batid po namin kung saan naroroon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dumoroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya sa hapong ito ay pansamantala po naming hihiramin ang inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at mga pangyarihan sa lahat. Kami po sa hapong ito ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong mayamang kahabagan ay nagiging karanasan ng bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na habang aming napapakinggan ang iyong mga salita, ay ikaw ang manawagan sa among mga kasin-kasin. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Palagi mo kaming tulungan at gabayan. Purihin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat iningatan kami ng Diyos upang kami ay makarating dito ng payapa. Purihin ang Panginoon. Ang amin pong church ay nasa Carmen, Barangay Tagkatong. Praise the Lord. At kami po bilang mga mangangaral, makikita nyo po kami kung saan-saan po kami nangangaral. Maaaring kami ay nangangaral sa bahay-bahay, sa mga pamilihan bayan, maging sa mga plaza. Ibig namin na ang salita ng Diyos ay aming maipatotoo sa lahat ng dako. Gaya ng sinasabi sa aklat ng Marcos, 16 ang talata ay 15 hanggang 16. In Mark 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, magsiyon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya ang utos ng Panginoon, ang sabi, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya ang pangangaral pala ng salita ng Diyos ay hindi lang nasusumpungan sa mga templo o sa mga simbahan, kundi maging sa lahat ng dako, ipangangaral ang salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo nang ang Panginoong Hesus ay naririto pa sa lupa, maging sa mga pamilihang bayan ng Genesaret, kanyang ipinangaral ang kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sa hapong ito ay amin pong hihiramin ang inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Marcos, 13 ang talata ay 35. In Mark 13 verse 35, ang sabi ng Biblia, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Ang turo ng banal na kasulatan, mangagpuyat kayo. Praise the Lord.
Bakit kinakailangan ang tao ay magpuyat? Ang sabi ng Biblia, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon. Meron palang Panginoon na muling paparito. Purihin ang Panginoon. Maaring alam po natin yung salitang rapture. Sa atin pong mga may alam ng salitang rapture, ito ay ang pag-agaw ng Diyos sa taong naglilingkod sa Kanya. Mababasa po yan dito sa unang Tesalonica 4, ang talata ay 16. In 1 Thessalonians 4 verse 16, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito. Ngayon, purihin ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Kaya may pangyayari na ang Panginoon ay bababa mula sa mga alapaap. At ang sabi ng Biblia, yung mga nangabubuhay kay Kristo na naglilingkod sa Kanya ay Kanyang aagawin. Purihin ang Panginoon. Gaano kabilis ang pag-agaw ng Panginoon? Unang Korinto 15, ang talata ay 52. In 1 Corinthians 15 verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Purihin ang Panginoon. May isang araw na ang Panginoon ay bababang mula sa langit, at ang mga nangabubuhay kay Kristo ay Kanyang aagawin. Purihin ang Panginoon. At gaano ito kabilis? Ang sabi ng Biblia, in the twinkle of an eye, sa isang kisap mata. Purihin ang Panginoon. Ito ang kadahilanan kung bakit dapat nating malaman ang kahalagahan na tayo ay magsipaghintay sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, may Kristong darating. Purihin ang Panginoon. Ang sabi sa Biblia, mangagpuyat kayo, sapagkat hindi ninyo nangalalaman kung kailan paririto ang Panginoon. Ang sabi dito, kung sa hapon, sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Ito mahalagang bagay, mga minamahal, na ating maunawaan, na itong apat na kalagayan na tinutukoy sa Biblia ay hindi literal. Yang tinutukoy dito na sa hapon, sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Ito po, mga minamahal, ay tumutukoy sa mga kapanahunan. Kung ating mapag-aaralan ang world history, merong apat na panahon na nababahagi ang kapanahunan. Kaya yung ancient time, medieval time, Renaissance, at New Age. Kaya sa ating mga nakapag-aral ng world history, nababahagi sa apat na panahon. Kahit maging sa Christian history, merong apat na panahon. Ang Apostolic, Papacy, Reformation, End Time.
Kaya itong tinutukoy na 4 na bahagi dito kung kailan darating ang Panginoon, hindi po ito literal mismo, kundi ito ay sumisimbolo sa mga panahon at kapanahunan. Basahin po natin sa Aklat ng Gawa 1, ang talata ay 7. Nagtanong ang mga apostol sa Panginoon, ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, sa verse 6, sa Acts 1 verse 6 to 7, tinanong nga siya sa kanila ng nangagkakatipo na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang sabi sa Biblia, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon at mga bahagi ng panahon. Kaya ito palang tinutukoy sa Mark 13 verse 35. Ito pala ay mga pagkakabahagi ng mga kapanahunan. Purihin ang Panginoon na ang sabi, mangagpuyat kayo sapagkat hindi ninyo nangalalaman kung kailan paririto ang Panginoon, kung sa hapon, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Kaya alam nyo mga minamahal, meron lamang 4 na panahon na tinutukoy ang Biblia. At maging sa world history, meron lamang 4 ding panahon. At kung anong panahon meron tayo ay nasa huling kapanahunan. Paano po natin nasabing tayo ay nasa huling kapanahunan? Ang sabi ni Daniel, sa kawakasan ng huling panahon, ang dunong ng tao ay lalawak. Ang palatandaan pala ng kawakasan ng huling panahon, ang dunong ng tao ay lalawak. Kaya dati sinong mag-aakala na sa kapirasong gadget, makikita mo ang taong nasa ibang bansa? Sinong mag-aakala na maaari nang makalabas ang tao mula sa kalawakan? Ganyan na ang tao karunong. Ngayon, meron tayong tinatawag na artificial intelligence. Ano man ang tanungin natin sa isang website, nasasagot ng mabilis. At ngayon, meron natin mga tinatawag na cloning robots. Sa Japan, marami na silang nagagawa. Na parang akala natin tao, pero isa palang robot. Ano yan mga minamahal? Isang palatandaan na ang karunungan ng tao ay talagang lumalago. At ano pa ang patunay na tayo ay nasa kawakasan ng huling panahon? Ang sabi po dito sa aklat ng 1 Timothy 3 verse 1, ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa 2 Timothy 3 verse 1, datapwat alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, at mga walang turing at walang kabanalan. Ang sabi ng Biblia, ang panahon ng kawakasan ay panahong mapanganib. Ang ating kapaligiran ay ating nasasaksihan kung gaano nakapanganib ang ating kapanahunan. Maaring dati ay parang nararanasan pa ang mga kapayapaan, pero ngayon laganap na ang kriminalidad. Laganap na
ang digmaan mula sa iba't ibang mga bansa. Laganap na ang anumang mga kasamaan. Ito mga minamahal ay patotoo lamang na ang Panginoon ay nasa mga pintuan na nga. Ito ay pagpapahiwatig mga minamahal na ang Panginoon ay darating sa panahon natin ngayon. Maaring ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 24:31 na walang makaalam ng oras o araw, pero ang kapanahunan ay mauunawaan. Kaya ang sabi sa aklat ng Mateo 24:43, ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito: purihin ang Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang oras at ang araw ay hindi malalaman. Sa panahon natin ngayon, napakaraming nanghula. Sabi daw nila 2020 o year 2000, merong isang religious organization na umakyat sa bundok at nag-welcome sa Panginoon sapagkat yun daw ang taon na darating ang Panginoon. Pero hindi nangyari. Hanggang sa pumasok ang 2012, may mga panukala, may mga hula na ang Panginoon ay darating na sa araw na ito. Pero walang nangyari. Kaya yung araw at saktong oras, walang makakaalam niyan. Pero yung panahon na ang Panginoon ay darating, mauunawaan. Purihin ang Panginoon. Kaya itong panahong ito, mga minamahal, ay ito ay panahon ng kawakasan. Wala na pong tinatawag na ikalimang panahon. Wala nang tinatawag na fifth watch. Sa Biblia ay tinuturo yung 4 na panawagan. At ang Panginoon ay darating sa panahong ito. Bagamat hindi natin alam ang insaktong araw o oras, pero ang tanong, handa ka na ba? Gaano ka na ba kahanda kung ang Panginoon ay dumating? Ang sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang aliping yaon kung madatnan siya ng Panginoon, gayon ang kanyang ginagawa. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang aliping iyon. Bakit naging mapalad ang alipin kung maratnan siya ng Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Juan 14, ang talatay 1 hanggang 2. In John 14, verse 1 to 2. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. John 14, verse 1 to 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming mga tahanan. Kung di gayoy sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y mapaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako pumaroon, kayo naman ay dumuon. Purihin ang Panginoon. Bakit mapalad ang alipin kung maratnan siya ng Diyos na gayon ang kanyang ginagawa? Ang sabi ng Biblia, kung saan paruroon ang Panginoon, doon tayo duroon. Saan paruroon ang Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan.
In my Father's house are many mansions. Kaya sa muling pagparito ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo'y Kanyang aagawin at tayo ay Kanyang dadalhin sa kaharian ng Diyos na makapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang malaking katanungan, mga minamahal, handa ka na ba? Handa ka na ba? Ang pagparito ng Panginoon ay gaya ng panahon ni Noe. Nang si Noe ay nangaral at nagsabi na ang malaking dilubyo at baha ay darating, wala mang naniwala. Hindi man sila naniwala. Pero nang dumating ang bagyo, ibig man nilang makaligtas, wala na silang magawa. Sabi ni Noe, sarado na ang arka. Kaya sa muling pagparito ng Panginoon, ang mga taong hindi maglilingkod sa Diyos, maiiwan dito sa sanlibutan. At ano ang magiging kanilang kapalaran? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang tinatawag na walang hanggang kahirapan. The Great Tribulation. Sapagkat ang buong sanlibutan ay paghaharian ng mga antikristo. At sabi nga ng salita ng Diyos, sa aklat ng 2 Tesalonica 2, ang talata ay 7. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang hiwaga ng antikristo ay naririto na. Yamang may pumipigil hanggang sa alisin ito. Kaya ang hiwaga ng antikristo naririto na sa lupa. Hindi nga lang makapag-penetrate sapagkat andito pa yung mga lingkod ng Diyos. Nandito pa ang mga naglilingkod sa Panginoon. Pero darating ang araw na ito'y Kanyang aalisin. Sa paanong paraang aalisin ng Diyos? Sa pag-agaw sa Kanyang muling pagparito. Mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagbibiro. May isang araw na ang Panginoon ay paparito. At ang mga nagsipaglingkod sa Kanya ay Kanyang aagawin din naman. Ano ang ating magiging dapat kamalayan? Maunawaan natin na ang sinasabi ng salita ng Diyos, mangaglingkod kayo sa Panginoon, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon. Yamang naunawaan natin ang panahon at ang mga kapanahunan. Isang bagay ang ibig ipaintindi ng Diyos sa atin. Maglingkod ka sa Panginoon habang may pagkakataon. Purihin ang Panginoon habang may pagkakataon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat wala nang pagkakataon kapag dumating na ang Panginoon. Maiiwan tayo sa Kanyang muling pagparito. Pero wag nawa sanang loobin. Kundi loobin ng Diyos na sa Kanyang muling pagparito, maratnan tayo na naglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. At ano ang pangako ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kayo ay magiging tagapagmana ng kaharian ng langit. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, yamang ang salita ng Diyos ay naipapangaral sa atin. Nawa ito ang magdala sa atin sa pananampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa atin pong mga kaibigan na ngayon ay may mga prayer request, may mga kahilingan. Kayo man ngayon ay may mga sakit o may mga karamdaman. Ibig po naming maunawaan ninyo na may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya sa mga pagkakataon na tayo ay nananalangin,
Sampalatayanan natin na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan na tutugon sa atin. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Diyos. Maraming salamat po sa inyong biyaya at pagpapala sa amin. Kami po ngayon ay lumalapit na taglay ang pananampalataya at malaking paniniwala na sa panahong kami ay may sakit, Ikaw ang Diyos na manggagamot. Pagalingin mo, Panginoon, ang aming mga kaibigan. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman at maging ang kanilang mga suliranin. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng pag-asa at lakas ng loob. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagtitinda sa pamilihang bayan ito ng Magsaysay. Pagpalain mo po sila. Inyo pong ingatan ang kanilang mga hanap buhay. Kayo po ang tumulong sa kanila at pagpalain mo ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon muli. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay tumanggap sa amin. Ibig po namin kayong anyayahang manood ng amin pong programa sa TV, sa Live TV, ang Oras ng Katotohanan. Inyo rin pong mapapanood yan sa YouTube and Facebook. I-search nyo lamang po ang Oras ng Katotohanan. Kung kayo man po ay may mga prayer request, kayo man po ay mayroong mga kamag-anak na ngayon ay may sakit o may mga kahilingan sa Panginoon, ibig po namin kayong tulungan sa pamamagitan po ng aming mga pananalangin. Maaari nyo pong isulat sa isang kapirasong papel at ibigay sa amin. At makakaasa po kayo na araw-araw sa aming pagluhod ay amin po naming ipamamagitan ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Muli, maraming salamat po. Isa pong mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon.